Pumunta tayo sa unit nila. Ipapakita ko sa inyo na totoo ang sinasabi ko. Kung hindi bulok ang building nyo, buhay pa sana ang nanay ko! Kahit dito sa kwarto natin, may nakikita rin daw silang lalaking nakabarong. Nakikita niyo rin ba yun, sir? Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Magandang gabi po, Sir Wilmore. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Larry. 50 taong gulang. Isa po ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig mula rito sa Vancouver, Canada. Nangyari po ang aking ikekwento. 20 taon na ang nakakaraan. Taong 2004, umuwi ako sa Pilipinas matapos kong magbarko ng halos 5 taon. 5 taong ko ring hindi nakita ang aking pamilya, lalo na ang aking dating asawa at 2 anak. Nasa ibang bansa pa lamang ako, hindi ko na sila makontak o kaya man lang masulatan. At isang araw, nabalitaan ko na lamang mula sa aking ina na may iba na ang kinakasama ang aking may bahay noon. Kaya Oktubre noong taong yon, umuwi ako para ayusin ang lahat. Ang hirap umuwi sa Pilipinas, Sir Wilmore, na hindi mo alam kung anong aasahan mo. Ang binuo mong pamilya na dahilan ng iyong pagsasakripisyo sa madilim na karagatan ay hindi mo na madadatnan. Welcome back to the Philippines, Sir Larry! Maraming salamat. Ako po si Mitoy, yung nakausap nyo kahapon sa telepono. Ako po yung mag-aatid sa inyo sa Condo Royal. Oo nga, Mitoy. Uy, kamusta? Mabuti naman, sir. Kayo, kumusta po biyahe nyo? Eto, wala ka masyadong tulog eh. Sige sir, ako na lang ho magbubuhat ng maleta nyo. Oo, sige. Maraming salamat, Mitoy ha. Dito po tayo. Sensya na po kayo, luma na tong service namin. Pero malapit lang naman po tayo, sir. May kalumaan na rin tong jeep nyo ah. Makalawang na rin. Alam mo, buti hindi ka natatetano dito, no? Di naman, sir. Biro nga ng asawa ko sa akin. Mas marami pa raw ako sa kalawang. Kaya yung tetano na mismo yung nahihiyang lumapit. Sinabi talaga ng misis mo yun. Oo, sir eh. Lagi talaga akong binibiro nun. Pero alam nyo, sir, kahit hindi tayo kagandahan lalaki, mahal na mahal ako ng asawa ko. Kahit kailan, hindi yung tumingin sa ibang lalaki. Sabi nga nila, baka ako na lang siguro yung mambabae pero di yung asawa ko. Pero mahal na mahal ko din yun. Ikaw, sir, may asawa ka na, sir? Naku, Mitoy. Mabubunggo tayo niya, no? Mag-focus ka muna sa pagmamaneho kasi. Wala namang ibang sasakyan, sir eh. Meron. Hindi mo lang kasi nakita, wala ka sa focus. Makwento mo lang yung asawa mo. Sige, sir, pasensya na, sir ha.
Wala naman talagang kaso sa mga sinabi ni Mitoy, Sir Wilmore. Naalala ko lang ang sitwasyon namin ng asawa ko ng mga panahong yon. Nang makarating kami sa Condo Royal, hindi ko inaasahan na pati mismong kondominium ay may kalumaan na rin. Noong nakita ko kasi sa dyaryo ang advertisement ng kondo, maayos pa ito at mukhang hotel. Pero nang mapuntahan ko ay para na itong tenement na kung saan samut-saring tao ang labas-masok sa lugar. Meron naman silang guard at lobby attendant, pero mukhang matrona ang attendant at sigang babae sa preso. May karinderiya sa loob mismo ng lobby at may mga batang naglalaro kung saan-saang sulok. Noong mga panahon na yon, out of service ang elevator. Kaya napilitan kaming akyatin ang 16 na palapag ng building kung saan ako tutuloy. Tulong kami ni Mitoy sa pagbuhat ng mga bagahe ko. Naawa nga ako sa kanya dahil sa payat niya ay kinaya niya pa ring magbuhat ng mga maleta hanggang 16th floor. Oh, kaya mo pa, Mitoy? Sisiw lang to, sir. Mas mabigat pa nga yung mga palay na binubuhat ko sa probinsya eh. Ayos ka rin ah. Ang pogi mo. Oo, sir. Ewan ko nga ba. Lapitin ako ng mga babae dito. Pero loyal to sa misis. Yan, sir. Dito na tayo sa 16th floor. Tara na po doon sa room 1609. Doon sa kwarto niyo, sir. Marami bang tao dyan ngayon? Medyo, sir. Pero mga seaman din po. Ayan. Dito na tayo, sir. Disappointed ako sa nadatnang ko, Sir Wilmore. Magulo ang kwarto. Pakalat-kalat ang mga gamit at puro basura. Sanay na rin ako sa mga ganitong klaseng tao. Pero iba kasi ang nasa larawan sa kanilang advertisement. Kaya umaasa ko na maintained ang papasukan kong for-shared transient condo. Pero hindi ako nagreklamo dahil mas makakamura ako rito. At mababait naman ang mga ka-roommate ko. Karamihan sa kanila, mga OFW rin. At katulad kong seaman. Ang iba ay call center workers at production crew. Pero kung ang kwarto mismo ang pag-uusapan, hindi ito komportabling tirahan. Isa na rin sa naging problema ko, ang mga bed bugs na kagat ng kagat sa akin. Aray ko. Ano ba namang mga surot to? Sanayan lang yan, sir. Buti nga hindi ipis no? Wala bang naglilinis o nag-disinfect dito? Wala, sir eh. Pero pwede naman siguro magpasadya. Walang budget mga tao dito, sir. O mga sir, kain tayo. Meron ako ditong nilagang kamote tsaka saba. Sarap niya na. Galing kang probinsya, sir? Ay hindi. Galing to kay Veronica. Umuwi daw siya sa probinsya nila eh. Angas talaga ni Sir Renzo. Jackpot sa babae ah. Di ba kasama yung Veronica sa mga babaeng nakaitim sa 13th floor? Ah oo. Ang ganda niya no? Buti nga, sir, hindi nangangagat. Nakakatakot kaya yung mga babaeng purong nakaitim. Yun nga eh. Pag nagkikita kami ni Veronica, hindi ko natatanong kung bakit sila nakaitim. Baka naman nagluluksa o ibang religion. Iba religion? Ano yun, kulto? Di bali na kung bakit sila nakaitim. Pakilala mo naman ako, Sir Renz, kung may kilala ka pa sa kanila. Hinay-hinay, Sir Jojo. Baka mahuli ni Mrs. Kung nga maingay ito naman, oh. Ay Sir Larry,
Kain tayo ng kamote. Sige lang. Pasensyahan mo na kami dito, sir, ha? Magulo talaga kami. Wala magawa eh, habang naghihintay ng tawag sa agency. Wala yun, ayos lang. Tagal na rin po namin dito. Ako mag-iisang buwan na. Itong si Sir Jojo, 5 buwan. Di pa rin kami natatawagan. 5 buwan? Ang tagal na rin nun, ha? Bakit hindi ka pa nauwi sa probinsya? Magastos, sir. Baka kasi biglang tumawag eh. Hintay-hintay muna ako habang waiting. Gagi. Hintay-hintay habang waiting? Saka ano din, para makatakas kay misis. Hihingan ako ng pera nun eh. Yan tayo eh. Matakas lang pala. Kay Sir Larry, may asawa na ba kay Sir? O bakit? Anong gagawin mo kung meron? Sensya na, Sir. Nagtatanong lang. Sensya na. Hindi ko rin maintindihan sa sarili ko, Sir Wilmore, kung bakit na-offend akong pag-usapan ang tungkol sa mga asawa o tungkol mismo sa aking asawa. Grabe kasi ang takot ko sa panahon ngayon na baka pag-uwi ko sa probinsya, totoo nga ang balitang sumama na sa ibang lalaki ang aking asawa. Dahil sira ang elevator, bumaba ako gamit ang hagdan. Nang nasa 11 palapag na ako, bigla kong nasa lubong ang mahigit 10 babae na nakaitim. Seryoso ang mga mukha nila at nakatingin lang ng diretso. Isang babae ang tiningnan ako ng maigi at kahit papalayo na ako sa kanya, pasulyap-sulyap pa rin siya ng tingin. Habang nangyayari yun, parang may mga naririnig akong boses na bumubulong sa akin na hindi ko maintindihan kung anong sinasambit. Titingin ka sa dinaraanan mo, bata! Ay, ano ba? Punyemas naman, oh. Minumura mo ko? Minumura mo ko? Pastidyo ka! Ale, pasensya na po. Sa susunod, titingin ka sa dinaraanan mo, makakabangga ka na ng senyor! Sige po. Gusto nyo alalayan ko na kayo? Wag na! Hindi ako baldado! Umalis ka na sa harapan ko. Naaalibad pa rin ako. Sige, sabi nyo po eh. Simula noon, gumugulo na sa isip ko ang mga titig ng nakaitim na babae sa hagdanan. Kinagabihan, bigla na lamang akong nahihilo at nagsusuka. Sir, ayos ka lang? Kita mo ng grabe suka eh. Naalala nyo ba yung bagong dating rin ako dito? Nagsusuko rin ako nun. Hangover yung sayo, pre. Hindi ah. Baka nasibang ka, Sir Larry. Ano yung sibang? Di gabi. Sibang gabi? Nakuha mo rin. Tangang to, sibang. Usog. Sino ba yung mga nakasalubong mo kanina? Matanda na eh. Masungit na matanda. Ah, yung kulot? At maitim ang ngipin? Ang lupit ng magmaldita. Alam niya sa probinsya, kailangan lalawain yun siya ng posibleng nakasibang. Ew! Mamamatay na lang ako. Hindi ako magpapalaway sa matandang yun. Mukhang ang baho ng hininga. Puro bakterya ata ang ngipin nun. Grabe ka naman. Parang wala kang sugar mommy ah. Tumahimik ka nga dyan. Ipahid ko sa'yo yung suka eh. Alam niyo ba kung saan yung unit ng matanda? Magpapalaway na lang ako para matapos na. Kasama talaga ng pakiramdam ko. Saan ka sir magpapalaway? Sa pusod o sa ano? Mahimik ka na, Sir Bryle.
nandito yung matanda sa 1850. Paano nyo nalaman, sir, na dito siya nakatira? Nagde-date ba kayo? Tanga, inalalayan namin yung papunta rito pag sira ang elevator. Ito na yung 1850 ah. Katukin mo na. Tao po. Tao po. Hintayin mo, matanda na yun. Siyempre, mabagal kumilos yun. Ang tagal. Ako nga kakatok. Tao po! Lola, buksan nyo! Oh, bukas pala. Ay, bukas. Bukas? Papasok ba tayo? Ewan ko sa inyo. Hindi. Sir Bryle, tawagin mo muna si Lola para lumabas. Sige. Lola? Lola! Lumabas ka dyan, napapaligiran ka namin! Uy, ano ka ba? Hindi tayo pulis. Talaga to. Mga sirang to. Hindi ba? Sorry. Tara na, pumasok na tayo. Kawawa naman to si Sir Larry. Lola? Lola? Sobrang dilim naman dito. Wala bang kuryente? Sigurado ba kayong dito nakatira yung matanda? Oo, sigurado talaga pumasok siya dyan. Dilim, wala ba kayong flashlights? Ako meron. Pero di pa matigas. Tanga naman nito. Engot, ano ba yun? Naku, nabasag ba? Sorry, nasagi ko ata. Ano to? Flower vase? Ay putya! Abo to eh! Abo? Yung pag may sipong ka, tas natahol ka, abo. Nakabasag ka na nga, nagbibiro ka pa ng ganyan. Baka nga abo ng patay yan eh. Ito pala, may switch yata dito. O ayun, may ilaw naman pala eh. Oh, picture to ni Lola, di ba? Si Lola. Ibig sabihin, ang abong to si Lola. Paano nangyari yun eh? Pastidyo! Nakita ko ang lola sa may salamin kung saan nakalagay ang kanyang picture frame. Galit na galit ito at nanlilisik ang mga mata. Ang inaakala kong galit na matanda dahil sa pagtrespass namin sa kanyang bahay ay bigla na lamang naglaho. O bakit? Ano na namang nangyari? Sir, ayos lang kayo? Yung lola, biglang nawala. Nakita ko siya sa may salamin. Galit na galit siya. Ha? Wala namang tao ah. Ibig sabihin, Tara na, alis na tayo dito. anong gagawin ko dito sa natapong abo? Pupulutin ko ba? Tara na, uy. Umalis na tayo. Tara na, dali. Tara na. Bumalik na kami sa kwarto at doon ko ikwento sa kanila ang aking nakita sa loob ng abandonadong unit. Sigurado ka, Sir Larry, na kaluluwa ni Lola ang nakita mo? Ibig sabihin may third eye ka? Hindi ko alam. Pero malakas ang loob ko. Iba yung presensya ng lola. Imposibleng namamalikmata lang ako. Basta yung hinatid namin doon na Lola nung nakaraan. Buhay na buhay yun. Pero medyo nangihina. Kaya nga hinatid na lang namin siya sa unit niya at baka himatayin pa yung sagdan. Baka naman may sakit na talaga siya. At namatay na. Dati ba, sir, nakakita ka na talaga ng mga multo? Minsan may mga nakikita akong anino. O kaya mga naririnig-rinig. Alam mo, sir, dito sa condo, madaming kwento dito yung mga tenants.
Kahit dito sa kwarto natin, may nakikita rin daw silang lalaking nakabarong. Nakikita niyo rin ba yun, sir? Oo naman. Nasa likuran mo nga eh. Ang okay naman noon, men. Binibiro lang kita. Wala akong nakikitang nakabarong. Eto naman, niloloko lang oh. Sir naman eh. Pero promise sir, dito talaga sa kondo ang daming kwento-kwento. Di ba Sir Jojo? Oo, mga pugot. Bata sa elevator. Pero kung di mo naman nakikita, ba't ka matatakot, di ba? Saka sir, tanda niyo ba yung dating nag-transient dito? Takot na takot siya umuwi sa gabi kasi may guard daw na nakasunod sa kanya lagi dito. Pero yung guard kasi sir, wala raw muka, tsaka lumulutang. Pag mura ang lugar, talagang dapat masanay ka ng laging may kwentong kababalaghan. Pero Sir Larry, gusto pala yung pakiramdam nyo. Okay naman. Medyo gumaan-gaan kahit paano. Pumunta kasi tayo sa kondo ni Lola. Kaya siguro inalis niya na ang usog. Pero di ba dapat mas magalit siya kasi tinapon mo yung abo niya? Sorry Lola. Sana liparin yung abo at mapunta sa Manila Bay. Para at least mas maganda ang tanawin ni Lola. May kunting sama pa rin ang pakiramdam ko ng gabing yon, Sir Wilmore. Pero sinubukan ko ng matulog. Natutulog ako sa upper deck. Hindi ako mapakali. Pumapasok sa isip ko ang mga samot-saring memorya na hindi ako pamilyar kung ano o kung tawagin natin ay fever dream. Para akong nag-hangover kahit hindi naman ako uminom. Pumunta ako ng banyo para ihilamos muna ang kakaibang pakiramdam ko. Iniisip ko sa mga panahon na yon kung bakit ko ba nararanasan pa ang mga kababalaghang ito sa kabila ng pagdaramdam ko sa pangangaliwa ng aking asawa. Napaisip tuloy ako. Saan ba ako mas takot? Sa multo o sa panloloko ng asawa ko? Bumalik na ako ng kama at naghanda ng matulog ulit. Pero pagtingin ko sa may bintana na may konting distansya sa akin, may nakatayong lalaki animoy nakabarong. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lamang siya na parang bangkay. Iniharap ko na lamang ang aking mukha sa kisame at pinikit ang aking mga mata hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Aray! Ano ba naman? Morning sir. Masama pa rin pakiramdam niyo sir? Ay hindi. Kinagat ako ng mga surot. Aray ko. Buisit. Okay lang yan sir. Si Spider-Man nga nung kinagat ng gagamba naging hero. Malay niyo naman sir. Lakas mo talaga mambola, ano? Oh, kumain na kayo? Hindi pa sir, maaga pa. Saka naghihintay lang ako ng mga niluluto nila dito. Nangihingi lang ako sir eh. Bakit naman? Ayun, tipid-tipid. Para di agad maubusan. Wala na rin kasi akong budget. Pagsampa lang sa barko tanging inaasahan ko. Para rin makaahon na rin sa kahirapan. At matulungan ko rin naman kahit papaano ang mga magulang ko. Huwag kang mag-alala. Pag nakasampa ka na, tuloy-tuloy na yan. Tsaka dapat masipag ka para hindi ka mawalan ng trabaho. Salamat sir. Pero natatakot na nga ako sir eh. Na hindi na ako matawagan. Baka umaasa ako sa wala. Umasa tayo kahit mukhang imposible. Malay natin may magandang mangyari, di ba? Tsaka di ba sabi nila may sugar mommy ka naman? Ay naku po sir. Hindi naman totoong sugar mommy yun. Minahal ko yun. Mas matanda nga lang sa akin. Pero hiwalay na kami ngayon. It's complicated eh.
Pero kung may irereto ka sir na kaya akong buhayin, pwede naman. Alam mo, gutom lang talaga yan. Tara, doon tayo sa baba kumain. Libre ko na. Ayun! Thank you sir. Kumain kami ni Brian sa karinderya sa loob ng labi. Masasarap naman ang ulam at mura. Kaso, kasama sa package ang makakakita ka ng ipis kung saan-saan. Habang kumakain kami, may nakita kaming babae sa di kalayuan ang may inirereklamo sa matronang attendant. May nakapasok po sa unit ng nanay ko. 1850. Yung earns niya basag, wala. Natapon yung mga abo ng nanay ko. Mrs., baka naman daga lang. Hindi daga, mabigat ang earn eh. Ano klaseng daga yun? Kasing laki ng tigre eh. Sabihin na nating tao yun. Paanong may nakapasok? Sinigurado nyo bang lock yung pinto? Hindi ako sigurado eh. O di pabaya kayo. Hoy! Baka nakakalimutan nyo na inatake sa puso yung nanay ko dahil sa bulok niyong building, bulok niyong elevator. Walang choice ang 76 years old kong nanay umakyat hanggang 18th floor, makauwi lang sa bahay niya. Mga hayop kayo! Kayo pang may ganang manise? Kung hindi bulok ang building niyo, buhay pa sana ang nanay ko! Hoy! Wag mo ako mumurahin, hindi mo ako pinalalamon. Ay talaga! Sa laki ng katawan mo, mahihirapan akong palamunin ka. Baka kulang pa sa'yo isang sakong bigas sa isang araw. Maldita ka ha? Baka di namatay nanay mo kakaakyat na hagdan, baka namatay siya dahil sa mabantot mong ugali. At saka hindi kasalanan ng building na matanda na nanay mo at 18th floor ang unit nyo. Hoy, wala kang common sense. Sino tanga magtatayo ng building na may 30 floors tapos laging sira ang elevator? Sino? O di kami, may angal. Sir Larry, grabe no. Patay na talaga yung lola. Kawawa naman. Ibig sabihin, multo na lang talaga yung nakita mo? Maya-maya, alis na ako dito. Ayoko na talaga. Natatakot ka ba, sir? Hindi ako mapakali. Sa bagay. Kung ako rin makakakita ng multo. Tara na, tumaas na tayo. Mag-iimpake pa ako. Sir, teka lang. Bakit? Pwede palibre ng coke at saka ng isang yosi? Isa lang. Abusado ka na ha. Sige na. Halis ka naman na, di ba? Thank you. Nakasakay na kami sa elevator ni Brian. Naayos na ang elevator pero mukhang bibigay pa rin sa kalumaan. Pero kahit delikadong masira, punuan pa rin ang tao sa loob. May nakaitim na babae ang sumakay. Wala itong emosyon. At parang isa siya sa mga nakaitim na babae na nakita ko kahapon. Sa 13th floor siya bababa. At pagbukas ng elevator, bumungad ang nasa 5 nakaitim na babae. Mga nakaabang sa pinto ng elevator. Lahat sila walang emosyon. At kita rin ang mas marami pang nakaitim na babae na nagkukumpulan sa loob ng kanilang unit. Isa sa mga nakita ko ang babaeng nakatitig sa aking kahapon. Hinahabol niya pa rin ako ng tingin kahit nagsasara na ang elevator. Natulala ulit ako ng mga panahong yon. Nawala sa isip ko ang pag-iimpake at natuon ang pag-iisip ko sa babaeng nakaitim. Sir Larry, natulala ka? Nakakita ka lang ng mga magagandang babae. Masama ulit pakiramdam ko. Para bang kumukulo yung tiyan ko. Hindi ka pa kasi sanay sa tinda sa baba. Ganyan talaga dun. Kalahating pagkain, kalahating mikrobyo. Tara, pagtimpla kita ng kape para mamatay ang mikrobyong nakain mo.
Pagdating ko sa unit, parang isinuka ko lang lahat ang kinain ko sa karinderya. Mababait naman ang roommates ko at inalalaya nila ako. Ibang klase ang pakiramdam ko. Parang hangover pero may nararamdaman akong parang tinusok-tusok ang tiyan ko. Gusto na akong dalhin ang mga kasama ko sa ospital pero tinatanggihan ko dahil alam kong lilipas din ang sama ng pakiramdam ko. Sa kama ni Jojo sa lower deck muna ako pinahiga para mas hindi ko kailangang umakyat baba. Sinubukan kong magpahinga hanggang sa makatulog ako. Gabi na nang magising ako at pagdilat ko, isang babaeng nakaitim ang bumungad sa harap ko. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Hoy, Sir Larry. Gising ka pa pala. Okay ba ang true love kiss? Anong pinagsasabi mo? Ano nga ulit pangalan mo, ma'am? Magdalena. Ayun, biruin mo, nakakalimutan ko pa yon. Magdalena na nga lang. Ma'am Magdalena, si Larry. Sir Larry, si Miss Magdalena. Psst, tigilan mo yan. Sir Larry, nabanggit kasi nitong si Sir Bryle. Nakita mo daw sila mga nakaitim sa 13th floor. Kaya naisip ko na baka sila yung nakasibang sa'yo. Aminado naman si ma'am na malakas ang usog niya kaya siya yung pumunta rito para malawayan ka. Uy, malalawayan si Sir Larry. Sir Bryle, dito nga tayo sa labas. Tulungan mo ako sa niluluto kong kanton. Paano ba yan? Maiwan muna namin kayo dyan, sir. Ma'am, salamat ha. Kasi mukhang effective nga oh. Okay ng pakiramdam ko. Oo, baka nga nausog kita. Oo, nung nakausap kita kahapon. Nangyari din sa akin to eh. Akala ko yung matanda yung nakausog sa akin. Oo, nakita kitang kausap siya kahapon sa hagdanan. Nakikita mo rin siya? Oo. Alam mong patay na siya? Oo, mag-iisang buwan na. At pabalik-balik lang siya sa may hagdanan papunta sa kanyang tirahan sa taas. So, ibig sabihin nakakakita ka rin ng multo? Oo, pati sa kwartong to. Nakikita mo rin ba yung nakabarong? Oo, kaya kailangan niyo mag-ingat. Ang lalaking yon nagmamasid. Naghihintay. May sinusundo siyang isang buhay. May sinusundong isang buhay? Anong ibig mong sabihin? Isa sa mga tumutuloy sa kwarto na to ngayon. Malapit nang mamatay. Baka ako yun. Sa problemang dinadala ko ngayon, baka ako nang sinusundo niya. Hindi natin alam. Masyadong mapaglihim si kamatayan eh. Ang Diyos lang ang dapat nating pagkatiwalaan. Hindi kasi ako naniniwala sa mga ganyan eh. Hindi kasi ako naniniwala sa Diyos eh. Kung ganun, kinu-question mong buo mong pagkatao at dahilan ng iyong pagsilang. Kasalanan to, Larry. Teka, isa ka bang madre? Hindi. Grupo kami ng mga kababaihan na pinag-isa ng pananalig sa Panginoon. Bakit kayo nakaitim? Dahil naniniwala kami na ang itim ay simbolo ng katahimikan, kapayapaan at kabanalan. Oras na para sa aming panggabing pagdarasal. Hanggang sa muli, Larry. Umalis si Magdalena sa kwarto pero malaking palaisipan ang iniwan niya sa akin. Ang tungkol sa kamatayan, ang pananalig sa Diyos at sa relihiyon na kanyang kinabibilangan. Nagpunta ako sa labas ng bintana. Madalas itong sinasampayan ng damit. At pwede kang bahagyang lumabas sa barricade para mas masilayan ang lawak ng syudad. Habang tinatanaw ang matataas na building at ang Manila Bay, sumasagi sa aking isip
kung ako nga ang tinutukoy ni Magdalena na sinusundo ng lalaking nakabarong, hindi pa rin ako umuwi sa probinsya dahil takot ako sa katotohanang pinagtaksilan ako ng aking asawa. At sa takot na ito, gusto ko na lang itong takasan at tuluyang lisanin ang mundong ito. Pero tulad ng sinabi ko kay Bryle, kung pag-asa na lamang ang pwede nating panghawakan, bakit di pa nating subukang maniwala? Baka naman may maganda pang pwedeng mangyari. Bumalik ako sa kama ni Jojo at nakita ko ang maliit na leaflet na iniwan doon. May cruise na graphics to at may mga dasal na hindi ko maintindihan. Sigurado akong naiwan ito ni Magdalena at ito ang ginagamit niya sa pagdarasal. Kaya dali-dali akong pumunta sa 13th floor para isauli ito sa babaeng nakaitim. Tayo ay sinilang ng Diyos Espiritu Santo, mga babaeng dakila. Dakila sa lahat. Tayo ay binendisyonan para pagharian ang sanlibutan dahil tayo ang gumawa sa nakaraan, hinaharap at walang hanggan. Anong klaseng dasal yan? Harry. Psst. Huwag kang maingay. Halika rito. Baka makita ka nila. Babalikan ko sana yung dala mo, pero wala ka na doon. Ano bang dinarasal nyo? Shh! Halika sa taas, delikado dito. Naniniwala kami na babae ang tunay na Diyos dahil babae ang sumilang sa lahat, maging kay Hesukristo. Kaya nararapat lang na babae ang sinasamba ng lahat. Naniniwala ka dyan? Sumasama lang ako pero di buong puso ko. Mahirap sundin ang patakaran sa loob. Ipinagbabawal sa amin ang makipag-usap sa mga lalaki. Maliban na lang kung mangangako ang lalaking pupunlaan ang aming sinapupunan. At paglilingkuran kami hanggang kamatayan. Kung magtataksil ka at di mo susundin to, kamatayan ang magiging kabayaran. Hindi ko gustong mangyari to. Sa lalaking magugustuhan ko o iibigin ko. Uwi na ako. Larry, sandali. Ikaw ang pag-asa ko. Tulungan mo akong tumakas. Bakit hindi ka na tumakas? Bakit kailangan mo pa ng tulong ng kahit kanino? Isusumpa nila ang buhay ko. May itim na kapangyarihan din ang mga nasa grupo. Sa kanila ko natutunan ang pagbibigay karamdaman sa isang tao. Tulad ng ginawa ko sa'yo. Ginawa mo sa akin? Teka, sinadya mo ba ang pagsusuka ko? Dahil nararamdaman kong ikaw ang makakatulong sa akin. Ramdam kong kalungkutan mo dahil sa pagtataksil ng asawa mo. Wala ka nang babalikan. Larry, kaya tayo nang magsama habang buhay. Ilayo mo ko sa lugar na to. Punlaan mo ang aking sinapupunan at mangako ka na ako ang iyong paglilingkuran. Larry. Tayo ay sinilang ng Diyos Espiritu Santo, mga babaeng dakila. Dakila sa lahat. Tayo ay binendisyonan para pagharian ang sanlibutan dahil tayo ang gumawa sa nakaraan, hinaharap at walang hanggan. Nakita ko rin si Magdalena na nakasuot ng itim na bestida at belo. Lumalapit siya sa akin. Pinatayo niya ako mula sa pagkakaluhod. Nilapat niya ang kanyang mga labi sa aking mga labi. Hindi ko maintindihan sa sarili ko. Nagawa ko ang bagay na sa asawa ko lang dapat ginagawa sa harap ng iba pang mga babaeng nakaitim hanggang
Maupos ang mga kandilang tanging nagbibigay ng liwanag sa madilim na silid. Nagising ako sa kama ni Jojo. Hubad. Katabi at kayakap ang hubad na babae. Si Magdalena. Anong ginagawa mo dito? Bakit, Larry? Nakalimutan mo na ba kung ano nangyari kagabi? Anong pinagsasabi mo? Nagkaroon ako ng panaginip. Kinulam mo ako. Anong panaginip? Dinala mo ako sa ritual ng kung anumang kulto mo. Doon kayo gumawa ng orasyon. Ano? Pinuntahan kita dito kagabi, nagkausap tayo, nagkakwentuhan. Kinuwentuhan mo ko ng mga nangyari sa'yo sa barko. Pati na rin sa asawa mo. At pagkatapos nun, hinalikan mo ko. At may nangyari sa atin. Hindi totoo yan. Nagpunta ako sa unit nyo. Nakita ko mga babaeng nagdarasal. Kung ano-anong sinasabi. Sinasabi nyo kayo ang reyna at kung ano-ano pa, mga ganun. Hindi kita maintindihan. Kaya kayo nakaitim dahil mga diablo kayo. Alagad kayo ng demonyo. Gusto nyong pagharian ng mundo. Sinasabi nyo na dapat babae ang maghari sa mundo. Walang ganun. Christ for women kami. Kaya kami nakaitim dahil kamamatay lang ng kasamahan namin. Napakasinungaling mo. Sir Larry, bakit po? Bakit po kayo nagagalit? Ito kasing babaeng to eh. Nilaso niya ang isip ko. Dinala niya ako sa kulto nila. Ginawa niya akong orasyon. Nagtalik kami doon at gusto niya ako sumama sa kanya habang buhay. Ano? Larry, gusto mo bang kumalma muna? Uminom ng tubig? Hindi! Ikaw, Renz. Di ba may nililigawan kang babaeng nakaitim? Ganon din bang ginawa niya sa'yo? Inaangkin ka rin ba nila at pinasasamba sa kanila? Tapos binibigyan ka pa nga ng mga pagkain? Kalma muna tayo, Sir Larry. Walang kakalma. Tanong ko, sagutin mo. Sir Larry, kasi hindi naman kami masyado nagkakausap ni Veronica. Binigyan niya lang talaga ako ng kamote at saba. Kasi tinutulungan ko siya magbuhat ng galon ng tubig. Wala namang ganoon, sir. Wala akong pakialam. Itong babaeng to, pinagsasamantalahan ako nito eh. Oh, sir. Walang mananakit. Easy lang, easy. Babae yan, sir. Sir Larry, Huwag mo akong kausapin. pigilan niyo ako, mabubugbog ko na to. Sandali, pakiusapan na lang natin, sir. Wala akong pakialam. Larry, makinig ka muna! Naging mabait kami sa'yo dito, di ba? Simula nang dumating ka dito, puro pag-aalala yung ginawa namin sa'yo. Palagi kang umiinom at palagi ka rin lasing. Hindi ka namin kilala pero nagkaroon kami ng obligasyon na alagaan ka. Anong lasing? Nausog na ako, di ba? Umakyat pa nga tayo sa 18th floor para magpalaway dun sa lona na isang buwan na palang patay. Ano? Ano sinasabi mo? Sir Larry, kahapon sumama ka sa amin sa 18th floor. Nagpunta kami doon kasi bibisitahin namin si Lola. Dinala na kasi ng anak niya yung mga abo niya doon. Ano? Anong sinasabi nyo? Anong nag-iimbento ako? Di ba kahapon nakita pa natin nag-aaway yung attendant sa lobby at yung anak ng Lola? Wala akong naaalalang ganon, sir. Nagtatawanan nga sila kahapon. Nagpapasalamat din yung anak ni Lola sa attendant kasi inalalayan nito si Lola nung nabubuhay pa. Hindi. Mali eh. Walang nangyaring ganyan. Nausog nga ako. Kaya nyo dinala sa kwarto si Magdalena. Hindi din ganon ang nangyari, sir. Nung magkita kayo sa elevator ni Magdalena, niyaya mo siyang uminom sa baba. Hanggang nung gabi, sabay na kayong pumunta rito. At kagabi rin, Larry, nakita namin kayo ni Magdalena. Nag-aalikan dito sa kwarto. May nangyayari na sa inyo, kaya binigyan ka namin ng space. Sa labas muna kami natulog. Nakitabi kami sa mga kaibigan namin sa labas. Kaya kung may problema ka, huminahon ka at pag-usapan natin. Magdalena, anong ginawa mo? Bakit ganun? Bakit iba? Hindi ganun yun. Inakit niya ako. Dinaan niya ako sa mga dasal ng kulto nila.
Hindi. Hindi, Sir Jojo. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na magagawa ko yun. Pagtataksilan ko ang asawa ko. Hindi. Hindi ako ganun. Hindi ko magagawa ang ginagawa niya sa aking pagtaksil. Magkaiba kami. Totoong sinasabi ko. Sa akin kayo maniwala. Siguro ganyan lang nasa isip niyo kasi minamanipula na rin kayo ng babaeng to. Tara, pumunta tayo sa unit nila. Ipapakita ko sa inyo na totoo ang sinasabi ko. Sinunod nila ang gusto ko, Sir Wilmore. Pero laking gulat ko na makita na hindi na nakaitim ang mga babae. Iba-iba na ang kulay ng kanilang mga damit. Nagkukwentuhan sila at nagtatawanan na parang normal na tao. Oh, Magda, anong nangyari sa'yo? Kagabi ka pa namin hinahanap. Bakit ka umiiyak? Diyos ko. Anong kadramahan to? Kitang-kita ko kagabi ang mga kulto kayo. Lahat kayo. Nagdarasal kayo habang pinapanood nyo kaming nagtatalik. Ay, Diyos ko. Kaawaan ka ng Panginoong Hesukristo sa mga sinasabi mo, anak. Ano? Hindi mo ba naaalala? Pinahalik mo pa nga ako sa paa mo eh. Tapos, sinasabi niyo na dapat kayo ang Diyos. Ano ba yan? Bakit ganyan ang sinasabi niya? Nababaliw na ba siya? Hindi ako baliw. Kayo ang baliw. Kulto. Alagad ng Diablo. Pakiusap, paalisin niyo na yan rito, Diyos ko. Kayo ang mga baliw. Kayo ang mga baliw. Ibinalik ako ng mga kasama kong lalaki sa unit namin, Sir Wilmore. Habang umiiyak ako sa sama ng loob sa kama ni Jojo, nakita ko ang nakabarong na lalaki sa bintana. O ano? Kunin mo na ako. Sige na. Hindi ba may susunduin kang tao? Sige na, kunin mo na ako. Gulong-gulo na rin naman ako eh. Ano pong hinihintay mo? Magtititigan na lang tayo, ganun ba? O sige na, eto na, kunin mo na ako. Nagpunta ako sa bintana, Sir Wilmore, at pilit na tinatanggal ang barricade para tumalon. Bahagya kong natanggal ang barricade dahilan para magkaroon ng konting butas para lumusot ako. Handa na akong tumalon at desidido na ako noong mga panahon na yon. Sir Larry! Hoy, Sir Larry! Wag! Tulong! Tulong! Uy! Larry, huwag mo gagawin yan! Tara, tulungan niyo ako! Hatak! Huwag niyo ako pipigilan. Ayaw niyo na rin naman maniwala sa akin, di ba? Hatak! Guard! Guard, tumawag kayo ng guard! Tumawag kayo ng polis! Hayaan niyo na ako. Hayaan niyo na ako. Dinala ako sa police custody noong araw na yon, Sir Wilmore. Kinaumagahan, dumating na rin ang aking pamilya mula sa probinsya. At sila na ang nag-alaga sa akin. Kasama nila ang mga anak ko, na niyakap ko ng maigpit. Kinumpirma din nila sa akin na may ibang kinakasama na ang aking asawa. Ikinalungkot ko ito ng sobra, Sir Wilmore. Minabuti ng aking mga magulang na dalhin ako sa psychiatrist at sinabi ng doktor na ako ay dumadaan sa matinding depresyon
at hallucinations. Inuwi ako ng nanay ko sa probinsya at doon ako nagpagaling. Nakatira ako sa bahay ng mga magulang ko habang nakatira naman sa kapatid ko ang mga anak ko. Binibisita nila ako tuwing Sabado at Linggo, kaya nagkaroon ako ng rason para magpatuloy at lumaban sa buhay. Pinag-aaralan ko sa araw-araw na kalimutan ang aking dating asawa at tinatanggap na masaya na siya sa piling ng iba. Siguro nga nagkulang ako sa oras gawa ng ako'y nasa karagatan. Sa kabila ng aking sakripisyo, nabuwi na ang aking pamilya sa paraan ng paghahanap buhay para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Ito pa ang nangyari. Kaya sana hindi ito maranasan ng iba. Ang hindi ko lamang maintindihan nang mag-stay ako sa Condo Royal. Bakit may mga alaala na mahirap ipaliwanag? Katulad ng pagkakita ko sa lola sa hagdan. Paano ko siya nakilala bago ko nalaman na pumanaw na ito? Naalaala ko rin ang sinabi ni Magdalena na may susunduing buhay ang nakabarong. Sa kasamaang palad, napanood ko sa balita na pumanaw na si Bryle. Pinatay siya ng asawa ng kanyang ex-girlfriend. Nalulungkot ako sa sinapit niya. Sobrang masiyahin at mabuting bata. Katulad ko. Meron din siyang pangarap sa kanyang pamilya na hindi niya matutupad. Bakit nangyari pa rin yon? Sana isa na lang din yon sa mga hallucinations ko. Utang ko kay Bryle ang pangalawang buhay ko. Ilang buwan din ang nakalipas, Sir Wilmore, nung matutunan kong mag-Facebook. Doon nag-message sa akin si Magdalena para ipaalam na nagbuntis siya pero nakunan dahil sa stress at trauma na binigay ko sa kanya. Humingi ako ng tawad at sana'y tinanggap niya ito. Simula noon, wala na akong naging balita sa kanya. 20 years din ang nakalipas. Sa Canada na kami nanirahan ng mga anak ko. Nag-asawa na rin akong muli at magkasama kaming nagtatrabaho sa Canada. Masaya ang buhay may pamilya, kaya iniingatan ko ito na hindi na masira muli. Alam ko, Sir Wilmore, na nalilito rin ang mga tagapakinig ngayon kung ano nga ba ang totoong kwento. Ako nga may mga katanungan rin sa mga totoong pangyayari. Dahil paminsan-minsan, may mga nararamdaman pa rin akong kababalaghan na masasabi kong hindi na hallucinations. Pero ano man ang nangyari, patunay ang kwento ko na may mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero may kakayahan pa rin tayo na baguhin ang ating kinabukasan. Maniwala ka lang na posible ito.